Nag-live ako. Kaso lang yung internet ko sobrang bagal. Sobrang bagal ng internet ko. Kaya ayan. Lalagay ako ng petroleum jelly sa pack. Ganyan lang ang gawin. Maglagay ka ng petroleum jelly sa mga paa nyo. Ewan ko ba dito? Nagdadry yung paa ko. Kahit naman nagme-medyas ako, nagchinelas ako. Naka-confuse ako. Kaya pala, kasi pag naglilinis ako ng bathroom, yung tapang ng sabon nila, ang tapang ng sabon nila, kaya na. Tawa ka ng tawa dyan. Ang tapang ng sabon na ginagamit ko para sa sahig ng bathroom, kaya nasisira yung paa ko. Nag-dry siya. Kinukudkud ko to sometimes kapag hindi ako tinatamad or kapag hindi ako masyadong busy. Kinukudkud ko to. Ay, lagyan natin ng medyas. Ayan, so nag-live ako kaso lang naglo-loading yung live ko. Kaya na-end ko na. Kasi sobrang sobrang loading. Pinapatay na naman yata yung wifi. Ganyan sila. Pinapatay nila yung wifi. Ayan. Parang kinikilit ako sa tawa. Ang tagal ko na hindi nakapag-live na nagkanta ako kanina sa live ko eh. Kaso lang wala talaga. Yung internet ko, tumitigil yung kanta. Kaya nakaka-bad trip. Yung birit na birit. Bibirit ka na sana. Naglo-loading. Bibirit ka na sana eh. Kaso lang naglo-loading talaga. Abay, ewan. Yung gagawin natin. So, nag-end na lang ako. At hindi ko din makita yung mga comment. Kasi, nga naglo-loading. Ewan ko, Saudi Arabia na naman sana to. Bakit napakapagal ng internet? Parang sa amin lang eh. Nakakasira ng relasyon. Buti na lang. Walang masisirang relasyon. Buti na lang talaga no, walang masisira. Kung masisira pa, kaya kung may masisira pa ay nawasak na yung internet dito. Wala talagang internet as in. Kapag nasa labas ako ng room, meron. Pero kapag nandito ako sa loob ng room ko, wala. Ewan ko ba kung bakit ganun. Bakit ganun sila? Yung mga OFW na single mom, di yan sila takot mawala ng jowa. Di kami pala takot mawala ng jowa. Mas takot kami mawala ng internet connection. Yun na kasi nagpapasaya sa amin dito. Social media. TikTok. Ayan, YouTube. Never akong nagtitiktok. Nagtitiktok ako sometimes. Before, oo. Pero madami kasing ano doon. Merong tinatawag akong, "Hi, baby. Hi, my dear. You are so beautiful." Ayoko. Kapoy na kaayo. May nag-chat nga sa akin eh.
Nag-send ng message request. Tinitingnan ko. Nangangamusta. Kinakabahan ka agad ako. Sabi ko, ano pa nangyari sa akin? Ba't kinakabahan na ako pag may mga ngamusta sa akin? Hindi. Ano siya? Kasi sumali-sali ako before sa mga JC na yan. Kasi may nag-invite sa akin. Biglang napasok yung name ko doon sa GC na yun. Tapos ayan, nagtanungan kung taga saan. Tapos sino nag-add sa akin dito? Tapos ngayon, sabi, ayun, may nag-message request. Siyempre, stock muna. stock muna. stock muna bago sagot. Nung in-stock ko, nakalock ang profile. Kaya sabi ko, tapos nag-message siya, sabi niya, hi. Tapos nag-reply din ako ng hello. Sabi niya, busy tayo, kaagad, agad-agad. Di mo muna tinanong kung ano yung pangalan ko. Yung bugod niya talaga kaagad, busy tayo. Sabi ko, video call tayo, ibig niyang sabihin. Sabi ko, nakalock kasi ang profile mo, hindi ako basta-bastang nakikipag-video call. Kasi tapos na ako niyan. Way back 2011, my friend, yung gumawa sa akin ng Facebook. Nag-ano kasi yun siya. Sabi niya, sis, halika. Natatawa talaga ako kay sis Adora. Nasa Norway na siya ngayon. Namimiss kita, sis. Yung hindi na talaga ako halos makahinga sa sobrang tawa. Kasi nandun kami sa kwarto niya. Kasi nung time na yun is yung asawa niya wala doon. So, ako yung kasama niya sa bahay. Kinuha ako kasi nga mag-aaral kasi siya. Kasi pupunta na sila ng Norway. So, mag-aaral siya ng housekeeping. Ayun. Kasi may anak sila eh. Ni Sir Jack. Tapos, ayan. Nandun. Sabi niya, sis, mag-chat-chat tayo. Sabi niya, ako naman ng time na yun is wala din akong hiwalay kami ng partner ko. Tapos, sabi niya, alika, para malibang ka. Sabi niya, kasi nung time na yun is depressed kasi ako. Kasi nga, nagloko yung aking pinsan niya, yung ex ko. Ngayon, sabi niya, halika. Sabi niya, gawan kita ng Facebook. Ngayon, ginawa niya ako ng Facebook. Tapos, ewan ko kung saang site siya nagpunta kasi may laptop siya eh. Binigay sa kanya ng asawa niya. Tapos, si Sir Jack, ayun, ewan ko kung anong site ang pinupuntahan niya. Tapos sabi niya, sis, may nag-message request. Sabi ko, ano yung message request? Sabi niya, ito, click niya. Tapos, tumawag. Sabi niya, sagutin ba? Hindi ko alam. Nung pinindot niya yung sagot, ang laki ng nakatayo. Sabi ko, ano yan sis? Sabi niya, hinampas niya ako. Sabi niya, paano ba patayin to? Kasi natatakot kami. Kasi nga nasa likod namin yung anak niya natutulog. Baka mamaya makita kung ano yung nandoon. As in, yung lalaking hubad talaga siya lahat. Tapos hawak niya yung sandata niya. Ako naman na first time ko yun nakita talaga. As in, sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ano yan sis? Tulumingon kami sa bata kasi yung bata nandito sa likod namin pero tulog. Sabi ko, patayin mo na sis. Hindi na namin alam kung paano patayin yung tawag. Kinlose na lang niya yung laptop. Sabi ko, ayoko na talaga kaya simula noon, hindi na ako nag-i-entertain na nakalak yung profile. Kasi hindi din naman kasi namin in-stalk kung sino yun. Basta-basta na lang kami nag-answer ng call.
Naalala ko talaga siya. Na-miss ko siya. Kaya lesson learned. Kaya ngayon, kailangan ko munang i-check yung profile. Kapag nakalock yung profile mo, goodbye ka. Ayoko talagang pumatol sa'yo. Ay, hindi naman sa pumatol. Ayoko makipag-usap sa'yo. Kahit friend lang. Ayan. So, good night everyone. Thank you so much to support. And God bless.